I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. Kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at sa bidyong ito i-unbox natin tong bagong phone ni Xiaomi na Redmi Note 11 Pro 5G. Pag-usapan natin yung build quality, display, camera, at yung chipset. Actually, uunahan ko na kayo sa Snapdragon 695. Naisip ko na parang downgrade yung nangyari kung ibibase mo lang sa pangalan o number ng chipset. Clarify ko lang, baka naguguluhan din kayo. Mas mataas yung Snapdragon 695 kumpara mo sa Snapdragon 32G na ginamit dun sa Redmi Note 10 Pro. Akala ko rin dati na mas mataas yung 732G kumpara mo sa 695. Pero sa totoo lang, mas mataas talaga yung Snapdragon 695 kumpara mo sa 732G na ginamit dun sa Redmi Note 10 Pro. Masabi ko lang dito na iba talaga kapag actual mo ginamit yung phone kumpara mo sa binabasa mo lang yung specs. Maya-maya sasabihin ko sa inyo ibang details ng Snapdragon 695 at uunahan ko na rin kayo. Sobrang panalo to pagdating sa gaming. Kung meron kayong request na games, i-comment nyo na lang sa baba. At mag-subscribe kayo sa channel ko siyempre. Then click mo yung bell icon para updated kayo sa darating na full review. At mga unboxings, videos, tutorials at marami pang iba. So subscribe lang kayo sa channel ko. Sa box, meron tayong white box dito na nakalagay dyan Redmi Note 11 Pro 5G at yung image ng phone. Then sa loob may kasama tong SIM injector pin. Then, simple manual at warranty card. Tapos may kasama pa rin tong free jelly case na sobrang satisfied ako sa jelly case na to. Actually, nung una, mahirap siyang ikabit pero nailagay ko naman ng maayos. Then, makita niyo dyan kung gaano siya ka-protektado. Kahit nakadapa, may bump yung jelly case ito para sa protection ng screen. Sa bandang camera naman, protected din siya. Parang meron siyang 22 degree angle para sa protection sa bandang camera. Then pati sa bandang port may takip siya para di siya pasukan ng tubig o kung ano man. As in maganda yung jelly case nito, as in protektado talaga siya. Then may kasama tong 67 watts fast charger. At meron din siyang Type-C cable syempre. Yung Type-C cable nito may color accent siya na orange, meaning para sa turbocharging niya. At napansin ko para magkaiba yung kapal ng cable ng 33 watts sa 67 watts. Baka kasi if ever na bumili kayo ng cable, isipin nyo na pareho yung cable na merong orange accent. So dapat ingatan nyo yung cable na to. At medyo mahirap maghanap ng ganito dahil hindi pare-pareho yung cable kahit na may orange accent na color. So ingatan nyo to. Ang color nito is graphite gray na merong 6GB of RAM, 128GB of storage. Sa totoo lang, ang ganda ng build quality nito, ang sarap hawakan, hindi siya madulas hawakan dahil siguro dun sa flat design niya sa frame na gustong gusto ko yung ganitong design. Alam ko nakita nyo na yung design na ganito sa iPhone 4S o iPhone 5S. At may pagka-smooth yung edges sa bandang display at sobrang flat naman sa bandang back panel nito. Then sa corner, rounded naman siya. Then ang protection dito sa back panel, meron siyang Gorilla Glass 5. At yung texture ng back niya is hindi siya fingerprint magnet. May mga konting smudge pero halos di mo makita. As in malinis yung back panel nito kahit hawakan mo ng hawakan. Sa side naman meron tayong volume rocker at power button na flat din yung design sa power button. At sa power button na yan, nandyan din yung fingerprint sensor natin na makikita natin sa lahat ng bagong Xiaomi phones ngayon. Sa bottom naman nandyan yung SIM card tray na pwedeng dalawang SIM or isang SIM at micro SD card. At expandable to na 1TB of storage. Katabi niyan yung Type-C port para sa charging, microphone at main speaker. Other side naman wala tayong mga button dyan. Pero sa top nandito yung audio jack. Salamat naman at meron pa tayong audio jack dito. Then sa tabi niyan meron tayong secondary speaker, isa pang microphone at IR sensor para sa remote control ng mga appliances natin. Yan yung build quality ng Redmi Note 11 Pro 5G. At di ako makaget over sa design lalo sa flat design niya sa frame. Ang sarap kasi hawakan, parang maninibago ka kasi dahil puro rounded edges yung mga phone na hawakan ko. Sobrang nakaka-refresh lang talaga yung ganitong design. About sa display, meron tayong 6.67 inches Super AMOLED display with 1200 nits brightness, resolution 1080 by 2400 pixels. Ang protection nito sa display is Corning Gorilla Glass 5, same protection sa back panel. No doubt, kapag sinabing AMOLED display, mas vibrant yung color, yung black is true black talaga. Satisfied yung mata mo bawat colors, bawat angle. Wala akong masabing pangit pag AMOLED display. Pero till now, takot pa rin ba kayo sa AMOLED burn-in? Parang wala akong nakitang AMOLED burn-in sa Xiaomi kumpara mo sa Samsung phones.
Siguro pag-usapan natin yun sa mga next videos natin. Then napansin ko dito yung dot display niya sa camera, sobrang liit. Yung dot nito parang kasing liit siya ni Poco F3 na halos di mo na mapapansin kapag naglalaro ka o nanonood ka. Pati yung bezel halos masakop na yung screen. Pati sa bandang chin, sobrang liit ng bezel nito. Kung nakahawak na kayo ng K40 Gaming Edition, parang ganito yung screen nun. Parang di mo talaga mapapansin yung bezel sa gilid. Sobrang nipis ng bezel. Sobrang liit ng camera talaga nito sa parting display. At naka 120Hz refresh rate tong Redmi Note 11 Pro 5G. At may choice din kayo ng 60Hz para makatipid kayo sa baterya. Speaking of battery, meron tayong 5,000 mAh na battery capacity. At nag-charge ako kanina 0 to 100%, nakakuha ko ng 56 minutes bago siya ma-full. Mabilis siya actually dahil dun sa 67 watts fast charger niya. Then sa OS is Android 11 pa rin to. Pero yung pinakamalaking improvement dito, yung MIUI 13. Kumpara mo sa MIUI 12, mas gusto ko na tong MIUI 13. Mas mabilis para sa akin at sobrang smooth. Hindi ko pa nakikita ibang features ito pero sa full review ko, i-check natin lahat yan. Pero yung smoothness ng phone sa MIUI 13, ramdam ko talaga. Sa display pa rin, meron tayong color scheme para palitan yung kulay na komportable sa mata mo. Sa akin, prepare ko yung warm color para hindi masyado masakit sa mata. Then sa special features, sinanap ko yung video toolbox, sakala ko wala. Pero dun sa sidebar, nandun pala yung video toolbox. Pagpunta mo sa YouTube o Netflix, makita mo na yung video toolbox mo. Pero wala tayong enhanced animation. Meron lang tayo dito is record, cast, screenshot, at play video while screen off. Para if ever na gusto mo lang mag-music tapos naka-off yung screen mo, actually pwede to. Click mo lang tong icon na to. About naman sa camera, meron tayong 108 main camera, 8 megapixel ultra wide, at 2 megapixel macro. Sa front facing camera naman, meron tayong 16 megapixel front facing camera. To be honest, una disappointed ako dahil wala tayong 4K at 60 FPS sa video. Pero nung nakita ko yung mga shot, maganda yung image processing nito at labas ng shot. Sobrang vibrant na makakuha, as in maganda yung camera. Pero syempre sa 30 FPS na video medyo nag-stutter siya, lalo na kapag nag-shoot ka ng iba't ibang angle. Para sa mga mahilig sa 4K at mahilig kumuha ng 60 FPS na video, sobrang sorry. Walang ganong settings talaga. Actually, yun lang siguro yung isang cons ko sa phone na to. Pero check nyo yung mga sample shot ko ngayon. Ito yung mga sample shot ko sa Redmi Note 11 Pro 5G. About naman sa chipset, meron tayong Snapdragon 695. At nasabi ko nga kanina, mas mataas to kumpara mo sa Snapdragon 732G ng Redmi Note 10 Pro. Akala ko lang dati hindi. Pero nung nasubukan ko sa games, masabi ko na palag to sa games. Tinry ko nga yung Genshin Impact sa high settings, sobrang nakaya niya. Siguro dala rin nung bagong Game Turbo. Actually yung Game Turbo nito meron siyang mode na balance at performance mode na hindi ko nakikita sa ibang phone o sa MIUI 12. Walang ganitong modes. Siguro kasama to sa MIUI 13 na may ganitong performance modes at balance mode para mas makatulong at maging stable yung mga laro natin. So sa Genshin Impact, kayang-kaya niya nga sa high settings.
At pati sa Call of Duty Mobile, naka-high settings din ako dito. Sa Mobile Legends naman, syempre, palag na palag to. Dahil sa Genshin Impact nga, kinaya niya. Dito pa kaya sa Mobile Legends. At napansin ko, may ultra graphics na tayo sa Mobile Legends. Pero nung sa Asphalt 9, nakaramdam ako ng frame drops pero playable naman siya. Siguro kailangan ma-optimize pa to. So mag-request kayo kung anong mga games na ipapatest nyo sa akin sa full review. Ito yung mga sample games ko. Ito yung masasabi ko sa phone na to. Yung chipset nito, palag na palag talaga yung chipset nito. Wala akong masabi sa chipset niya, as in mabilis talaga. Build quality, sobrang ganda para sa akin, lalo na yung display at bezel. At hindi siya fingerprint magnet, lalo na yung back panel. Sa camera, sobrang linaw ng camera nito at maganda yung labas ng image. Maganda yung image processing nito. Missing lang talaga siguro yung 4K at saka 60fps. Pero yung linaw ng camera, nandun yung linaw ng camera. As long siguro mabilis yung phone at masarap maglaro, lalo na maganda yung display, okay na ako. At iba talaga kapag nasubukan mo na isang phone, kesa nagbabasa ka lang. Sana nakatulong ako sa inyo. Magkita tayo sa next video at full review ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul Tech TV. You find me, hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun